As usual for the Lakers, yung main point ng kanilang offense is centered around Anthony Davis. Post entry agad, and kapag walang help or soft lang, kayang-kaya niya na tong eskoran, especially if yung matchup niya is mga ganito lang sa Raptors. Tipong walang makakapigil sa kanya. Kaya pag nakita nyo yung inside protection na kalaban ng Lakers, dapat naka-over na kayo sa kanyang puntos. Delikado din yung Lakers kapag nag-set na sila ng clear pick and roll dito sa wing with LeBron James. AD coming from the outside to set the pick, and basic gaming lang ito para kay AD. So sobrang walang pang-kontra yung Raptors, na force silang gamitin bilang starter si Thaddeus Young na naglalaro pa pala sa NBA. Kaya alam mong maangain talaga si AD in this game. Kaso hindi lang talaga sila makalayo kasi talent-wise nakakasabay yung Raptors dahil sa emergence ni Scottie Barnes. Karamihan pa nga ng mga puntos ng Raptors dito is mga own creation and broken plays. Unlike dito sa Lakers na nagsaset talaga si Davis at LeBron James. Basta may space sa shooter sa labas, enough na ito para sa duo. Tingnan nyo sa Raptors, another broken play, napunta lang yung bola kay Barnes kaya he decided na itira na lang ito sa labas, mintes. Good defense there by LeBron James. Ito si Quickly, hindi siya maka-entry to a drive, nabitawan niya lang yung bola and napunta kay Siakam, and ayun, parang another play na, sige, ako na lang i-score. Dito sa Lakers, pero talagang movement. AD positioning himself sa paint for another kain moments. Again, LeBron is getting that possession nung makita niya na nasa elbow si Davis. Pick and roll sa wing para maka-attract ng defense sa kanyang drive. And ayun na yung perfect time para ibigay ang bola kay Anthony Davis for another 2 points. So, ganun pa rin naman yung Raptors sa second quarter. Kung sino makatanggap ng bola, atake na, or turn niya ng umiscore. Scottie Barnes going all the way. And sa RJ Barrett naman, ito yung reklamo natin sa kanya sa Knicks. Pag nakahawak siya ng bola, matik go all the way na yan. Kaya sa tingin ng iba is patas lang yung trade, win-win. Ang hindi nila alam or ng karamihan is ganoon naman na talaga si Barrett, kaya naging perfect fit ito sa Toronto Raptors. Sa endgame, sinimula ni Reeves yung energy hitting this 3-pointer from way beyond the line. And meron ng movement sa Raptors, nag-decide na sila to set plays and cut to the basket. Easy 2 points for Pascal Siakam. Kaso nakakapagtaka na dito sa dulo. Itong tira ni Reeves sobrang late na yung tawag and wala namang contact on the shot. Dito naman, nag-stumble lang sa bola si Max Christie. Another foul for the Raptors. And ayun, patuloy yung scoring ng Raptors para makadikit sa laban na ito in the clutch. And what a rebound by Dennis Schroeder. And then, dish it to a 3-pointer from Gary Trent. Lamang na yung Raptors. Pero nabawi naman ni Davis sa kanyang domination in the paint. 3-point lead for the Lakers. Toronto had a chance to tie this ball game. Ito yung trending ngayon. Pasok yung tira ni Barnes, kaso tinawagan ng offensive foul si RJ Barrett. Like, OMG. Ito hindi ako professional referee. Sa mga exhibition games lang or sa mga high school games lang ako pumipito. Pero if I'm on that moment, hindi ako tatawag. Play on lang talaga yun eh. Although kapag sobrang obvious naman talaga na moving screen, tatawagan mo. Pero pwedeng hindi eh. Yung paggalaw ni Barrett is nung sinugod na siya ni Davis. Kaso ang nangyari, si Davis pa yung natumba imbes na si Barrett. Naging factor siguro sa angle ng referee yung arms ni Barrett na medyo nag-extend. Pero kasi patumba na si Davis nun eh. Wala akong kinakampihan both teams. For me, dapat play on lang talaga. I'm just looking for a good game. Let the players decide the game. Ang ganda na sana ng laban. Nasisira lang kasi dahil sa mga refs. Sana bumawi man lang sila dito sa dunk ni Barnes. No call pa rin kahit tinamaan na ni Christie. Panalo ang Lakers sa free throw gaming nitong dulo, 132-131. GG.